Sa isang malayong baryo sa probinsya ng Isabela, sumisikat ang araw na tila ginto sa ibabaw ng malawak na palayan at pastulan. Dito nakatira si Gabriel, isang binatang simple at mapagmahal, kasama ang kanyang inang si Aling Nena at ang nakatatanda niyang lola na si Lola Mersing. Sa tuwing umaga, ginigising si Gabriel ng mahihinang pagmi ng mga kambing na alaga niya. Bago pa man mag-almusal, sinisilip na niya agad ang kulungan ng mga kambing sa likod bahay. Isa-isa niyang pinapakawalan ang mga ito upang manginain ng sariwang damo sa burol na katabi ng kanilang bahay. Habang nagtatakbuhan ang mga kambing, hindi maiwasan ni Gabriel na mapangiti. Ito ang buhay ko. Naisip niya, payak ngunit masaya. Lumaki si Gabriel sa simpleng paraan. Mula pagkabata ay natuto na siyang mag-alaga ng hayop, lalo na ng kambing, dahil ito ang kabuhayan ng kanilang pamilya. Ang ama niya ay pumanaw noong siya'y 10 taong gulang pa lamang, at mula noon ay pinasan na ni Gabriel ang responsibilidad bilang lalaki ng bahay. Dahil dito, hindi siya nakapagpatuloy sa kolehiyo at sa halip ay inialay ang kanyang oras sa pag-aasikaso ng maliit nilang pastulan ng kambing. Sa kabila nito, pinalaki siya ng kanyang ina at lola na may busilak na puso at mabuting asal. Madalas niyang marinig mula kay Lola Mersing ang mga salitang, "Anak, hindi mahalaga kung ano ang trabaho mo. Ang mahalaga ay marangal ito at nagsisikap ka." Kaya naman buong puso at pagmamalaki niyang ginagawa ang pag-aalaga ng mga kambing araw-araw. Si Leia, ang nobya ni Gabriel, ay kababata niya at kaeskwela mula elementarya hanggang sekundarya. Maganda si Leia at maraming may gusto sa kanya sa kanilang bayan. Ngunit si Gabriel ang napusuan niya. Naging magkasintahan sila noong sila'y mga teenager pa lamang. Noong una, masaya sila sa simpleng buhay. Sabay nilang pinapangarap ang kinabukasan. Naglalakad sa tabing palayan tuwing hapon habang pinag-uusapan ang mga pangarap. Nangako sila sa isa't isa na sabay nilang haharapin ang kahit anong hamon ng buhay. Subalit habang tumatanda si Leia, unti-unting nagbago ang kanyang mga pangarap. Naranasan niyang makapanood ng mga video sa internet tungkol sa magagarang buhay sa lungsod, mga negosyanteng nakasuot ng Amerikana, at mga kabataang nag-a-abroad at kumikita ng malaki. Samantalang si Gabriel ay kontento na sa kanilang bukid at sa pagsasaka at pag-aalaga ng kambing. Si Leia ay nagsimulang mangarap ng mas marangyang buhay na lampas sa hangganan ng kanilang baryo. Paminsan-minsan ay binibiro niya si Gabriel, "Hanggang kailan ka ba mag-aalaga ng kambing? Baka naman pwedeng sumubok ka rin sa Maynila o maghanap ng ibang trabaho." Nginingitian lang siya ni Gabriel at sinasabing, "Balang araw, maiintindihan mo rin ang mga plano ko." Hindi alam ni Leia na sa likod ng mga ngiti ni Gabriel ay may mga lihim siyang binubuo. Sa tuwing nagpapahinga ang binata matapos ang maghapong pag-aalaga ng kambing, nagbabasa siya ng mga libro at lumang magasin tungkol sa pagnenegosyo at agrikultura na bigay pa ng kanyang yumaong ama. Sa liwanag ng gasera tuwing gabi, nagsusulat si Gabriel ng mga plano sa isang kwaderno. Mga pangarap na balang araw ay umasenso ang kanilang pastulan at makapagpatayo siya ng isang negosyong agrikultura na makatutulong hindi lamang sa kanyang pamilya kundi pati sa kanilang komunidad. Iniisip niya, "Hindi habang buhay ganito lang kami. Alam kong may paraan para maiangat ko ang buhay namin nang hindi ko isinasantabi ang mga kambing na nagpalaki sa akin." Ngunit sa panahong iyon, si Gabriel ay para lang isang simpleng binata sa mata ng mga tao sa baryo. Madalas siyang biruin ng ilang kabarkada. "Gabriel, baka tumatandang binata ka na kasama ng mga kambing mo." Minsan panghirit ni Tonyo, isang kapitbahay na may kayabangan at laging laman ng kanto. Si Tonyo ay anak ng isang mayamang trader ng mais sa bayan at madalas ipagyabang ang bago niyang motor o sapatos sa harap ni Gabriel. Dinadaan na lang ni Gabriel sa tawa ang lahat at sinasagot ng, "Okay lang, at least hindi ako nalulunod sa utang kagaya ng iba dyan." Alam ni Gabriel
ang pagiging mayabang ni Tonyo, kaya't di niya pinapatulan ang mga tukso. Subalit minsan, kapag mag-isa na lang si Gabriel sa pastulan habang pinagmamasdan ang papalubog na araw, hindi niya maiwasang makadama ng kaunting lungkot. Iniisip nila na mababa ang halaga ko dahil simpleng tao lang ako, bulong niya sa sarili. Balang araw, ipapakita kong mali sila. Dumating ang araw na kinatatakutan ni Gabriel. Isang hapon habang pinapainom niya ng tubig ang mga kambing sa may poso, dumating si Leia na tila balisa at hindi mapakali. Nakaupo si Gabriel sa bangko habang pinupunasan ng noo mula sa sikat ng araw. Lumapit si Leia at walang pasakalye na nagsabing, "Kailangan nating mag-usap, Gabriel." Kinabahan si Gabriel sa seryosong mukha ng nobya. Umupo si Leia sa tabi niya at ilang sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila maliban sa mahinang pagtingin ng mga kambing sa malayo. "Gabriel," panimula ni Leia habang nakatungo at pinaglalaroan ang kanyang mga daliri. "Mahal kita pero..." Napatingin si Gabriel kay Leia, baka sa mukha niya ang kaba. "Pero ano, Leia? May nagawa ba akong mali?" Nanginginig ang boses ni Gabriel nang tanungin iyon. Napaluha si Leia at sa pagitan ng mga hikbi ay nabanggit niya ang mga salitang nagpagiba sa mundo ni Gabriel. "Hindi ko na kayang ganito, ang buhay na ito." Naguluhan si Gabriel. "Anong ibig mong sabihin?" tanong niya, bagamat alam na ng puso niya ang susunod na maririnig. "Pagod na akong maghintay, Gabriel," sagot ni Leia na may panginginig sa boses. 5 taon na tayong magkasintahan, pero niwala man lang tayong ipon na pangkasal. Wala akong nakikitang patutunguhan ng mga pangarap ko kung dito lang ako sa pastulan kasama mo araw-araw. Tumulo ang luha sa mga mata ni Gabriel. "Mahal, ginagawa ko naman ang lahat. Konting tiis pa. May mga plano ako." Pagsusumamo niya, halos di makatingin ng diretso kay Leia dahil sa hiya at sama ng loob sa sarili. "Plano?" Ulit ni Leia na may halong hinanakit. "Hanggang plano na lang ba lahat, Gabriel? Tumataas na ang edad natin. Gusto ko namang maranasan ang komportabling buhay. Ayoko nang makita kang araw-araw naliligo sa pawis at putik dahil sa mga kambing. Ayoko na." Napaigtad si Gabriel sa mga salitang "ayoko na." Parang dinurog ang puso niya. "Ibig mong sabihin..." Hindi magawang tapusin ni Gabriel ang pangungusap. Tumango si Leia habang umiiyak. "Patawarin mo ako. Gustuhin ko mang manatili, hindi ko na kaya. Gusto kong tuparin ang mga pangarap ko. At sa nakikita ko, hindi mo ako madadala sa mga pangarap na iyon." Sa sandaling iyon, ngumit-ngit ang langit at tila nakisama sa mabigat na damdamin ni Gabriel. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ngunit nanatili silang nakaupo sa tabi ng poso. Basang-basa na sila pareho, ngunit hindi alintana ni Gabriel ang ginaw o ang pagpatak ng ulan sa kanyang balikat. Pakiramdam niya ay napako siya sa kinauupuan. "Leia, mahal." Tanging nasambit niya, subalit umiling si Leia. "Sapat na, Gabriel. Sapat na." Tumayo si Leia, lumayo ng ilang hakbang at huling beses na sinabi, "Sana balang araw, maunawaan mo rin ako." Iniwan ni Leia si Gabriel na tulala sa gitna ng ulan. Natanaw na lamang ni Gabriel ang papalayong figura ng dating kasintahan habang dahan-dahan siyang sinasakop ng malamig na tubig mula sa kalangitan. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam ni Gabriel ay nag-iisa siya sa mundo. Lumapit ang isa sa kanyang mga kambing at dumunggol sa kanyang tuhod, waring nagpaparamdam ng pagdamay. Napayakap si Gabriel sa hayop at tuluyang humagulhol, nakikisabay sa pagbuhos ng ulan ang pag-agos ng kanyang luha. Kinagabihan, nag-aalala si Aling Nena at Lola Mersing sa labis na katahimikan ni Gabriel. Karaniwan ay masigla pa rin ito kahit pagod. Ngunit ng gabing iyon, nagkulong si Gabriel sa lumang kubo sa likod ng bahay na nagsisilbi niyang imbakan ng mga kagamitan sa pastulan. Dito siya naglagi kasama ang iilang mga bagong panganak na kambing na kanyang binantayan.
Tahimik niyang hinaplos ang maliliit na ulo ng mga biik ng kambing habang bumibigat ang kanyang dibdib sa sakit ng pagkawala ni Leia. Hindi naglaon ay dumating si Lola Mersing sa pintuan. Dala ang isang lumang kumot. "Iho, malamig! Eto, magkumot ka!" Mahinahong sabi ng matanda. Tiningnan ni Gabriel ang kanyang lola. Baka sa mga mata nito ang pag-unawa. "Alam ko ang nangyari," bulong ni Lola Mersing habang hinihintay na paupuin siya ni Gabriel sa tabi. Naupo silang magkatabi sa isang bangkong kahoy. "Hiho, minsan ang mga taong mahal natin, umaalis sila dahil may dahilan. Masakit man ngayon, balang araw, malalaman mong may mas magandang nakalaan para sa iyo." Hindi kumibo si Gabriel. Nagpatuloy si Lola Mersing. "Alam mo ba, ang lolo mo noon, isang magsasaka rin na katulad mo. Nang niligawan niya ako, marami ang tumutol dahil wala raw siyang pera at nakayapak lang kung magpunta sa bahay. Pero hindi niya iyon ikinahiya. Nagsumikap siya. At nang pinakasalan ko siya, hindi man kami mayaman, napuno naman ng pagmamahal ang buhay ko." Hinawakan ni Lola Mersing ang kamay ni Gabriel. "Ang punto ko, apo, ang tunay na swerte at yaman sa buhay ay hindi nasusukat sa pera. Alam kong mahal mo si Leia, pero kung talagang mahal ka niya, sana'y tinulungan ka niyang abutin ang mga pangarap mo imbes na iwan ka." Tumango si Gabriel, sabay pahid sa kanyang luha. "Salamat po, Lola." Mahina niyang tugon. "Masakit po talaga, pero hindi ako susuko. Pangako ko sa inyo, sa sarili ko, patutunayan kong hindi hadlang ang pagiging simpleng pastol para makamit ang tagumpay." Yumakap siya sa kanyang lola na nakangiti sa kabila ng lungkot. Sa gabing iyon, kahit masakit ang puso, itinanim ni Gabriel sa kanyang isip at puso na ipagpapatuloy niya ang kanyang mga pangarap, hindi upang patunayan ang sarili kay Leia o kanino man, kundi upang tuparin ang pangako niya sa kanyang pamilya at sa sarili. Lumipas ang mga araw na matamlay si Gabriel, ngunit determinado. Maagang maaga pa lang ay gising na siya upang asikasuhin ang mga kambing. Nagpapakain, nagpapaligo, at sinisigurong malulusog ang mga ito. Ngunit may nabago kay Gabriel simula nang iwan siya ni Leia. Kung dati kontento na siyang uulit-ulitin ang pare-parehong routine araw-araw, ngayon ay may bagong alab at sigla sa bawat kilos niya. Tuwing hapon pagkakain, imbes na nakikipagkwentuhan ng matagal sa mga kabarkada sa tindahan, nagmamadali siyang umuuwi. Kumikilos siya ng palihim sa kanilang maliit na bakuran. Nagtatayo ng mas matibay na kulungan, nagsasaliksik tungkol sa paggawaan ng keso at gatas ng kambing, at nagsasanay gumawa ng keso, yogurt, at sabon mula sa gatas ng kambing gamit ang mga gabay na artikulo at video na na-download niya sa kanyang lumang cellphone. Sa tuwing tulog na ang lahat, sinisindihan ni Gabriel ang kanyang gasera at nagsusulat ng mga recipe at plano. Sinubukan niya ang iba't ibang paraan ng paggawa ng queso de cabra o goat cheese sa kanilang kusina. Ilang beses din siyang nagkamali. May mga batch ng queso na sumobra sa alat o di kaya'y hindi naging maganda ang tekstura. Ngunit hindi siya sumuko. Sa bawat pagkakamali, mas lalo siyang naging determinado na pagbutihin pa ang kanyang kaalaman. Naisip niya ang payo ng kanyang ina. "Anak, ang taong nagsusumikap, pinagpapala." At ang sabi pa ng alaala ng kanyang ama, "Huwag kang matakot magkamali, dahil sa pagkakamali tayo natututo." Isang araw, dumalaw sa kanila ang isang konsehal sa bayan na kakilala ng kanyang ina. Si Konsehal Ramirez ay mahilig bumili ng gatas ng kambing kay Aling Nena dahil naniniwala itong nakabubuti sa kalusugan. Nagkataong nadatnan niya si Gabriel na nagbubuhos ng sariwang gatas ng kambing sa malilinis na bote. "Iho, napakasipag mo talaga," puri ng konsehal. "Narinig ko ang nangyari sa inyo ni Leia. Pasensya ka na at nakarating pa sa akin ang usapin, maliit lang kasi ang komunidad natin." Napayukong nahihiya si Gabriel. "Okay lang po, konsehal." Nagpatuloy si Konsehal Ramirez. "Alam mo ba, mayroon akong nakausap na tagalungsod.
Interesado daw silang mamuhunan sa mga produktong gatas ng kambing dito sa probinsya. Naghahanap sila ng pwedeng maging supplier. Biglang kumislot ang puso ni Gabriel sa narinig. Kung gusto mo, maipakikilala kita. Alam kong matagal mo ng pangarap na mapalago itong alagaan ninyo. Halos hindi makapaniwala si Gabriel sa alok na iyon. Oo po, handa po akong makipagkita sa kanila. Masiglang tugon niya. At nang makalipas ang ilang linggo, sa tulong ng konsehal, nakilala ni Gabriel si Mr. Sandoval. Isang mayamang negosyante na tubong Isabela rin, ngunit matagal nang naninirahan sa Maynila. Mayroon itong negosyo ng paggawa ng artisanal cheeses at iba pang produktong galing sa gatas na ibinebenta sa Maynila at inaangkat pa sa ibang bansa. Bumibisita si Mr. Sandoval sa Isabela upang maghanap ng pinakamagagandang gatas at keso para sa kanyang negosyo. Nagkaroon ng produktong pagtatanghal sa munisipyo kung saan iba't ibang magsasaka at maliit na negosyante ang nagdala ng kanilang produkto. May nagdala ng honey, ng alak na gawa sa tubo, at si Gabriel ay nagdala ng ilang sample ng keso at sabong gawa sa gatas ng kanyang mga kambing. Kinakabahan si Gabriel noong araw na iyon, pero naaalala niya ang muka ng kanyang ina at lola habang siya'y hinahatid sa munisipyo. Puno ang mga ito ng pag-asa at panalangin para sa kanya. Suot ni Gabriel ang kanyang pinakamalinis na polo at maong. Dala ang basket na puno ng maliliit na garapon at binalot na keso, pati mga pinatuyong halamang pampabango ng sabon. Sa loob, katabi niya ang iba pang kalahok. Napansin ni Gabriel na karamihan sa mga naroon ay mas may edad o may karanasan sa negosyo kaysa sa kanya. May sandaling nakaramdam siya ng pag-aalinlangan, ngunit pinasigla niya ang sarili. Para ito sa pamilya ko, kayanin ko ito. Isa-isang lumapit ang mga hurado at mga imbitadong mamumuhunan sa mga booth. Nang si Mr. Sandoval at ang kasama niyang dayuhang kasosyo ay lumapit sa pwesto ni Gabriel. Magalang na ipinakita ni Gabriel ang kanyang mga produkto. Magandang araw po, sir. Bati niya. Mga produkto po ito mula sa kambingan ng pamilya ko. Itong keso po, tinawag kong Gabriela Cheese. Hango sa pangalan ng nanay ko at sa pangalan ko na rin. Ito naman pong mga maliit na bote, gatas po iyan na pinalamig at ready to drink. At itong mga balot sa papel, mga sabon po na gawa sa purong gatas ng kambing, honey, at mga herbal na langis. Kinuha ni Mr. Sandoval ang isang munting slice ng keso at tinikman ito. Tumango-tango siya na parang nagustuhan ng lasa. Napakasarap nito, Hijo, puri ng negosyante. Ang kasama naman niyang dayuhan ay sumubok din at nag-usap sila saglit. Maya-maya pa, nagtanong si Mr. Sandoval ng tungkol sa proseso ng paggawa ni Gabriel at mahinahong ipinaliwanag naman ng binata ang lahat ng pinaghirapan niyang eksperimento at pagtitiyaga upang makalikha ng mga dekalidad na produktong iyon. Matapos ang pagtatanghal, bago umalis si Mr. Sandoval ay iniabot niya kay Gabriel ang kanyang calling card. Gabriel, impressive ang ginagawa mo. I want to discuss a potential partnership. Tumawag ka sa opisina ko sa Maynila, ha? Halos maiyak si Gabriel sa tuwa nang marinig iyon. Nagpasalamat siya ng paulit-ulit. Nang umuwi siya kinagabihan, bitbit niya ang pag-asang matutupad ang mga pangarap niya. Yumakap sa kanya ang kanyang ina at lola nang marinig ang balita. Sabi ko na sa iyo, anak, huwag kang susuko. Masayang wika ni Aling Nena. Dasal lang at tiyaga ang puhunan. Makaraan ng 2 buwan, tumulak si Gabriel patungong Maynila. Ito ang unang beses na sasakay siya ng eroplano at unang beses rin na lalabas siya ng Isabela. Bagamat kabado, dala niya ang determinasyon at pangarap. Sinamahan siya ni Konsehal Ramirez sa Maynila bilang gabay. Dinala nila ang ilang dokumento at mga sample na hiniling ni Mr. Sandoval. Sumailalim si Gabriel sa maraming negosasyon at pagsubok. Kailangan niyang patunayan na kaya niyang mag-supply ng malaking demand kung sakali. Dahil dito,
Kinuntak niya ang ilang kaibigang magsasaka rin ng kambing sa karatig bayan at inimbitahang sumali sa plano niya, ang bumuo ng isang kooperatiba kung saan pagsasamahin ang gatas ng kanilang mga kambing upang makagawa ng maramihang produkto. Marami ang nagtiwala kay Gabriel dahil nakita nila ang kasipagan at sinseridad niya mula pa noon. Di nagtagal, naisara ang isang malaking kontrata sa pagitan ng grupo ni Gabriel at ng kumpanya ni Mr. Sandoval. Nagbigay ng paunang puhunan ang kumpanya upang makabili sila ng mga makinarya para sa pasteurization ng gatas at pagproseso ng keso at sabon. Nagtulungan ang lahat ng miyembro ng bagong tatag na Isabela Dairy Cooperative sa pangunguna ni Gabriel. Nagpatayo sila ng isang maliit ngunit modernong pasilidad sa lupang manapa ng lola ni Gabriel. Nagbigay din ng training ang kumpanya ni Mr. Sandoval sa mga tao roon. Bawat araw na lumilipas ay napuno ng abala at pagpupunyagi si Gabriel at ang kanyang mga kababayan. Sa loob ng isang taon, ang dating kaunting bote ng gatas at piraso ng keso ay naging daan-daang kahon na ipinapadala sa Maynila at sa ilang kalapit na bansa sa Asya. Napabilang ang kooperatiba nila Gabriel sa mga kinikilala sa larangan ng agrikultura. Nag-umpisa ring makaipon si Gabriel ng personal na kita mula sa negosyong ito. Higit pa sa kailanman ay naisip niyang kitain. Ngunit kahit na lumalaki ang kanyang ipon at yaman, nanatiling payak si Gabriel sa kanyang pamumuhay. Madalas pa rin siyang nakikita ng mga taga-barangay na tumutulong sa pagpapakain ng kambing at pagdalo sa mga pulong ng kooperatiba na nakasuot lamang ng simpleng t-shirt, kupas na maong at bota na puno ng putik. Hindi naging lihim sa ilan ang pag-asenso ni Gabriel, subalit di nila lubos akalain ang totoong laki ng kanyang naipon. Para sa karamihan, alam lang nila ay may negosyo siya at medyo umasenso na. Ngunit ang hindi nila alam, si Gabriel ay isa na palang bilyonaryo. Ang kita niya mula sa kumpanya at ang bahagi niya sa lumalaking negosyo ay umabot sa milyon-milyon dahil na rin sa mga expansion at investment na inalok sa kanya ni Mr. Sandoval at ng iba pang kasosyo. Sa maikling panahon, naging shareholder si Gabriel sa isang international company ng dairy products. Pinayuhan siya ni Mr. Sandoval na huwag munang ipagsabi kanino man ang tungkol sa laki ng kanyang yaman para na rin sa kanyang seguridad at pribadong buhay. Sinunod iyon ni Gabriel. Simple pa rin ang anyo niya at tanging ina at lola lang niya ang nakakaalam kung gaano kalaki ang naipon niya sa bangko. Para kay Gabriel, ang pera ay hindi upang magmayabang, kundi upang pagyamanin pa at gamitin sa tama. 1 taon at kalahati ang lumipas mula nang maghiwalay sila ni Leia. Sa panahong ito, bihirang umuwi si Gabriel sa kanilang baryo dahil sa dami ng trabaho at sa pag-aasikaso ng negosyo sa kabisera ng probinsya at sa Maynila. Ngunit sa bawat pag-uwi niya, tuwing katapusan ng buwan, palihim at tahimik siyang dumarating sakay ng isang lumang pick-up truck na ginagamit nila sa kooperatiba. Ibinabalita niya sa kanyang ina at lola ang progreso ng negosyo at binibigyan sila ng pasalubong ng mga prutas at kung ano-ano pang galing sa syudad. Kapag naitanong naman ng ilang kapitbahay kung kamusta na siya, simpleng ngiti at sabing, "Ayos naman, medyo abala sa gawain," ang lagi niyang sagot. Samantala, si Leia ay matagal nang hindi nakikita ni Gabriel. Balita niya ay lumuwas ito ng Maynila pagkaraan ng ilang buwan mula nang sila'y maghiwalay. May nahanap daw na trabaho bilang sales lady sa isang department store sa tulong ng isang kamag-anak. Nabalitaan din ni Gabriel mula sa iilang kaibigan na si Leia ay nagkaroon ng ibang manliligaw sa lungsod, isang empleyado rin doon, at tila tuluyan na siyang nakalimutan nito. Kapag naaalala ni Gabriel si Leia, may kirot pa rin sa kanyang puso, subalit tinitiis niya iyon. "Mahal ko pa rin siya," amin niya sa sarili sa ilang gabing nakatulala siya sa mga bituin. "Pero kailangan ko na siyang bitawan dahil binitawan na niya ako." At itinutuon na lamang niya ang oras at atensyon sa pagpapalago ng negosyo at pagtulong sa pamilya.
Sa patuloy na pag-ikot ng panahon, dumating ang taon ng kapistahan ng Bambanti sa Isabela, ang makulay na pagdiriwang sa probinsya na kumikilala sa kasipagan ng mga magsasaka na isinasagisag ng Bambanti o mga scarecrow sa bukid. Nabalitaan ni Gabriel na sa taong ito, espesyal ang pagdiriwang sa kanilang bayan dahil magpapakita raw ang ilang mga bagong negosyanteng nagtagumpay na tubong Isabela para hikayatin ang mga kabataang magsasaka. Isa sa mga inimbitahan ay si G. Gabriel Santiago. Halos hindi siya makapaniwala nang mabasa ang pangalan niya sa opisyal na paanyaya mula sa Kapitolyo. Siya daw ay napiling panauhing pandangal o guest of honor sa kanilang bayan para sa kapistahan dahil sa inspirasyonal niyang kwento sa larangan ng agrikultura. Napangiti na lamang si Gabriel at tinanggap ang imbitasyon na medyo may halong kaba at pananabik. Matagal-tagal na rin mula nang humarap siya sa buong bayan. Dumating ang araw ng kapistahan. Nagpalamuti ang buong bayan ng mga telang makukulay at mga rebulto ng Bambanti na nakatayo sa bawat kanto. May parada ng mga produkto ng iba't ibang barangay. At syempre, hindi mawawala ang karosa na may mga kambing at baka bilang pagdiriwang sa kanilang agrikultural na pamumuhay. Nagsuot si Gabriel ng isang maganda, ngunit simple pa ring kasuotan. Isinuot niya ang isang barong Tagalog na bigay ng konsehal at pares ng maayos na slacks at sapatos na balat. Sinasabihan na nga siya ng kanyang ina, "Anak, magpagupit ka naman at mag-ayos. Panauhing pandangal ka, oh." Kaya nagpagupit siya ng maayos at inayos ang sarili. Nang humarap siya sa salamin, halos hindi niya makilala ang sariling refleksyon. Ang dating binatang sunog sa araw na nakasuot ng kupas na damit at putik-putikan, ngayon ay mukhang kagalang-galang at makisig na. Sa araw na iyon, sumama si Gabriel sa parada sakay ng mga bagong pick-up truck ng kooperatiba na puno ng mga dekorasyon at produktong gatas at keso. Kasama niya ang ilang kasapi ng kooperatiba na tuwang-tuwa na makita siyang pinaparangalan. Nagtataka naman ang ilang mga taong bayan, lalo na yung mga hindi masyadong nakaalam sa nangyari sa buhay ni Gabriel. Si Gabriel ba yun? Bulong ng isang ali. Anak ni Aling Nena, anong ginagawa niya doon sa parada ng mga negosyante? May ilan namang may kaunting alam at nagsasabing, asensado na yan si Gabriel, may negosyo raw sa gatas ng kambing. Nakangiti lang si Gabriel habang kumakaway sa mga nanonood, simple lang at walang kayabang-yabang. Pagdating ng hapon ay nagkaroon ng programa sa plaza ng bayan. Dito ay ipinakilala ang mga natatanging panauhin. Sa likod ng entablado, kinakabahan si Gabriel habang hinihintay ang kanyang pagtawag. Kasama niyang nakaupo ang iba pang negosyante at opisyal. Maya-maya pa ay narinig niya ang MC, "Mga kababayan, isang napakapalad na araw na makasama natin ang ilang kababayan nating nagtagumpay. Isa sa kanila ay lumaki rito mismo sa ating bayan. Kilala natin siya bilang ang masipag na anak ni Aling Nena. At ngayon ay isa ng matagumpay na entrepreneur sa larangan ng agrikultura. Palakpakan po natin si Ginoong Gabriel Santiago." Halos sabay-sabay na napalingon ang mga tao kay Gabriel habang umaakyat siya sa entablado. Ang iba ay napapabulalas. Si Gabriel na pastol ng kambing? Iyan ba talaga si Gabriel? Parang nananaginip si Gabriel sa mga sumunod na pangyayari. Nagsitayuan ang mga dati niyang kababata upang palakpakan siya. Natanaw niya sa di kalayuan sina Aling Nena at Lola Mersing na parehong lumuluha sa tuwa habang pinapalakpakan ng kanilang anak. Sa gilid naman ng entablado, kapansin-pansin ang isang dalagang matagal nang hindi nakita ni Gabriel, si Leah. Naroon pala siya, kakauwi lang galing Maynila upang dumalo rin sa kapistahan. Halos manlaki ang mata ni Leah sa gulat at pagtataka nang makita si Gabriel sa entablado. Napakagwapo sa suot na barong at tila ibang tao sa aura ng kanyang kumpiyansa. Sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata,
mabilis na nag-iwas ng tingin si Leah. Puno ng hiya at pagsisisi ang kanyang muka. Naalala ni Gabriel ang huling pagkakataong nakita niya ito. Ang mga salitang wala kang patutunguhan ay bumaon sa alaala niya. Ngunit sa halip na galit, ang naramdaman ni Gabriel sa sandaling iyon ay awa at pagpapatawad. Hindi niya alam, hindi niya lang talaga alam noon. Kinuha ni Gabriel ang mikropono upang magbigay ng maikling talumpati. Sandaling tumahimik ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, bungad niya. Sa dagat ng mga tao ay nakita niya si Tonyo, ang dati mayabang na kapitbahay na laging nang aasar sa kanya. Naroon din ang ilan sa mga dati ay hindi naniniwala sa kakayahan niya. Hindi ko po inakala na darating ang araw na tatayo ako rito sa harapan ninyo. Patuloy ni Gabriel, medyo nanginginig pa ang boses sa umpisa. Ako po ay si Gabriel Santiago, na siguro po ay nakikita ninyong tumutulong noon sa ina ko sa pagbebenta ng gatas ng kambing sa palengke, o kaya'y nag-aalaga ng kambing sa burol tuwing umaga. Nagsimula siyang ngumiti. Noon, marami ang nagsasabi na wala raw patutunguhan ng ganitong buhay, na ang isang probinsyanong katulad ko ay mananatiling mahirap at walang mararating. Saglit siyang huminto at lumingon sa direksyon ni Leah at Tonyo, na parehong nakayuko. Pero heto po ako ngayon, hindi upang magyabang, kundi magpatotoo. Mali po sila. Tumango si Gabriel at lumakas ang kanyang tinig habang puno ng emosyon. Napatunayan ko po na ang sipag at tiyaga at ang pananalig sa Diyos at sa sariling kakayahan ay kayang talunin ng anumang hamon sa buhay. Dahil po sa pangarap ko na maiangat ang buhay ng pamilya ko at matulungan din ang ating komunidad, nakipagsapalaran po ako. Hindi ko man po ipinaalam sa marami noon, pero nagpursige akong palawakin ang kaalaman ko. Nag-aral ako kahit sariling sikap at sinuwerte na mabigyan ng pagkakataong makipagpartner sa malalaking negosyante. Nagpalakpakan ang mga tao. May ilan ay nakangiti at napapanganga. Tila ngayon lang tunay na naunawaan ang mga nangyari kay Gabriel. Nagpatuloy siya. Sa tulong po nila at ng mga kasamahan ko rito sa Isabela, nakapagtayo kami ng munting negosyo na ngayon ay lumago ng lumago. Hindi ko man po sasabihin ng detalye, pero masasabing higit pa po sa sapat ang ibinunga ng sakripisyo at trabaho naming magkakasama. Napatingin siya sa kanyang ina at lola. Ma, lola, para po sa inyo lahat ng ito. Muling nagpalakpakan ang mga tao at may sumigaw pa ng mabuhay si Gabriel. Bumaba si Gabriel sa entablado matapos ang kanyang mensahe. Maraming lumapit sa kanya upang makipagkamay, bumati at magpa-picture. Halos nahihiya pa siyang tumanggap ng papuri. Subalit tuwang-tuwa rin siya na makita ang mga dati niyang kaibigan at kakilala. Si Tonyo, ang dating mayabang na nang-aasar sa kanya, ay lumapit ng nakangiti na tila nahihiya. Gab, grabe. Hindi ko in-expect ito Bungad ni Tonyo. Halatang hindi makatingin ng diretso. Pasensya ka na sa mga pang-aasar ko sa iyo noon Biro lang yon, pero saludo ako sa iyo ngayon. Tinapik siya ni Gabriel sa balikat at tumawa. Wala yon pare, salamat. Habang abala si Gabriel sa pakikipag-usap, sa di kalayuan ay nakita niya si Leah na nakatayo pa rin, tila nag-aalangan lumapit. Nakasabit sa braso nito ang isang bag at mukhang nag-iisa. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Gabriel. Kahit pasabihin niyang nakalipas na yon, iba pa rin kapag kaharap mo na ang taong minsan ni pinakamamahal mo. Nagpaalam muna siya sa kausap at mahinahong tinungo si Leah. Napansin niya ang mabilis na pagpunas ni Leah sa kanyang mga mata. Umiiyak ito. Leah, mahinang bati ni Gabriel. Nag-angat ng muka ang dalaga. Kitang-kita ni Gabriel ang halo-halong emosyon sa mga mata nito. Gulat, hiya, lungkot, at pagsisisi. Gabriel, tanging nasabi ni Leah, halatang hindi alam kung ano ang sasabihin. Ilang sandali rin silang walang imik. Kamusta? Sa wakas ay tanong ni Gabriel
Basag ang katahimikan. Eto, nakakaraos naman. Mahina niyang sagot. Ikaw, kamusta? Magaan ng ngiti ang ibinigay ni Gabriel. Ayos naman ako. Heto, abala pa rin sa mga kambing. Biro niya na nagbunsod ng kaunting tawa mula kay Leah. Nagkatinginan sila. Gabriel, ako. Pumutol ang boses ni Leah at muling tumulo ang luha. Patawarin mo ako sa lahat ng nasabi ko noon, sa pang-iiwan ko sa'yo. Halos bumagsak si Leah sa paghagulgol kung hindi niya napigilan ang sarili. Sobrang pinagsisisihan ko. Napakarupok ko. Dapat pala nagtiwala ako sa'yo. Ngayon, nakita ko kung gaano ka kahusay at kasipag. Sana mapatawad mo ako. Napabuntong hininga si Gabriel at inilagay ang kamay sa balikat ni Leah upang pakalmahin ito. Tahan na, Leah. Hinugot niya ang panyo mula sa bulsa at iniabot sa dalaga. Matagal na kitang napatawad. Tumingala si Leah sa kanya. Nagulat. Talaga? Tumango si Gabriel. Oo, Leah. Sa totoo lang, naiintindihan ko rin kung bakit ka umalis noon. Masakit man, pero nahanap ko sa pangyayaring iyon ang motibasyon para pagbutihin ang sarili. Nagpapasalamat ako dahil kung hindi mo ako binitawan, hindi ko marahil matutuklasan ang tunay kong kakayahan. Sinubukang ngumiti ni Leah kahit patuloy ang pagtulo ng kanyang luha. Masaya ako para sa iyo, Gabriel. Talagang masaya ako at natupad mo ang pangarap mo. Sa unang pagkakataon mula nang maghiwalay sila, ay nakaramdam ng ganap na kapayapaan si Gabriel sa puso niya hinggil kay Leah. Salamat, Leah. Sana ay maayos din ang lagay mo ngayon, sabi niya nang may kabaitan. Nagkibit balikat si Leah. Umuwi na ako rito sa Isabela. Hindi rin ako pinalad doon. Hindi ko kinaya ang hirap ng buhay sa Maynila. Mas mabuti pang nandito na lang ako ulit. Nagulat si Gabriel. Ganun ba? Bago pa man sila makapag-usap pa, ay may tumawag kay Gabriel mula sa likod. Sweetheart, ayos ka lang ba dyan? Isang malambing na boses ng babae. Paglingon ni Gabriel, nakita niyang papalapit si Elena, ang kasamahan niya sa kooperatiba na naging matalik niyang kaibigan at katuwang sa trabaho. Si Elena ay anak ng isa sa mga magsasakang nakipagtulungan kay Gabriel sa kooperatiba. Mula pa noong mga unang buwan ng pagtatayo ng negosyo ay kasama na niya ito. Masipag, mabait at matalino rin. Si Elena ang tumulong kay Gabriel mag-asikaso ng mga papeles at nagturo sa kanya ng kaunting kaalaman sa accounting dahil ito'y nakapag-aral ng accountancy sa lungsod ng Kawayan. Sa mga panahong madalas nasa Maynila si Gabriel para makipagpulong kay Mr. Sandoval, si Elena ang kanyang pinagkakatiwalaang humawak ng operasyon sa farm. Sa paglipas ng mga buwan na magkatulong sila, nahulog ang loob nila sa isa't isa. Subalit hindi lang natuloy agad dahil abala sila pareho. Ngunit nang lumago na ang negosyo at bumalik sa Isabela si Gabriel para doon na pamunuan ng kooperatiba, doon na rin tuluyang nabigyan ng pagkakataon ang kanilang umusbong na pag-iibigan. Ngayon nga ay magkasama silang dumalo sa pista. Bagamat hindi pa formal na inanunsyo, halata naman sa kilos nila at tinginan na mayroon silang espesyal na pagtitinginan. Lumapit si Elena kay Gabriel at marahang hinawakan ang kanyang braso. Sabay tanong, ayos ka lang? Tumango si Gabriel at ngumiti. Oo, Elena. Siya nga pala, si Leah. Hinarap ni Elena si Leah at magiliw ng nginitian ito. Kumusta, Leah? Marami na akong narinig tungkol sa'yo. Ako nga pala si Elena. Hindi agad nakapagsalita si Leah. Tila naunawaan na niya sa isang sulyap pa lang kung sino ang babaeng ito sa buhay ni Gabriel. Kumusta? Bati ni Leah na pilit inaayos ang sarili. Ako si Leah. Kaibigan. Kaklase ni Gabriel nun. Nagkatinginan sina Gabriel at Leah. At sa mga mata ni Leah ay nakita ni Gabriel ang matamis na pagsuko at pagtanggap. Marahil ay nakita rin ni Leah ang ningning sa mga mata ni Gabriel
habang katabi si Elena. Isang ningning na matagal na niyang hindi nakita noon sa binata. Sige Gabriel, mauna na ako. Paalam ni Leia nang makabawi. Salamat at napatawad mo ako. Higit sa lahat, salamat sa leksyon na iniwan mo. Hinding-hindi ko na muli mamaliitin ang mga taong kagaya mo. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Leia sandali at marahang pinisil. Ingat ka Leia at good luck sa'yo. May taos-pusong ngiti siyang ibinigay sa dating kasintahan. Sa unang pagkakataon ay naramdaman ni Leia na magaan ang kanyang kalooban. Tumango siya at lumayo na bitbit ang aral na natutunan. Pagkaalis ni Leia, humarap si Gabriel kay Elena. Salamat sa paglapit mo, mahal. Bulong ni Gabriel kay Elena. Natawa ng bahagya si Elena. Nakikiramdam lang ako, baka kasi kailangan mo ng tulong na makaalis sa awkward na usapan. Ayos lang. Napag-usapan naman namin ng maayos. Sagot ni Gabriel. Buti na lang talaga dumating ka sa buhay ko. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Elena at tiningnan ito ng may buong pagmamahal. Ikaw ang totoong biyaya na hinihintay ko. Namula si Elena at kinurot ng mahina si Gabriel sa braso. Naku, bola mo na naman. Pareho silang nagtawanan. Sa di kalayuan, nakita ni Aling Nena at Lola Mersing ang dalawa at lalong sumilay ang ngiti sa kanilang mga labi. Waring sinasabi ng mga ngiting iyon, tama ang naging desisyon ni Gabriel at mabuti na lamang at natagpuan niya si Elena. Mabilis na lumipas ang mga kaganapan sa pista. Kinagabihan, nagtipon-tipon sa bahay ni na Gabriel ang kanyang malalapit na kaibigan at mga kasapi ng kooperatiba para magsalo-salo at magdiwang. Nag-ihaw sila ng manok at isda, may mga native na kakanin na nakahanda at masayang nagsalo-salo ang lahat. Si Gabriel ay abalang nakikipagkwentuhan, katabi si Elena na kasakasamang nag-aasikaso ng mga bisita. Napuno ng tawanan at masayang kwentuhan ang bakuran na dati-rati tahimik lamang. Sa gitna ng kasiyahan ay lumapit si Konsehal Ramirez kay Gabriel at binati itong muli. Alam mo Gabriel, sabi ng konsehal, ibang-iba na ang kinang ng ngiti mo ngayon kaysa noon, kitang makitang gutay-gutay ang puso. Napangiti si Gabriel at napatingin kay Elena na nooy kausap ang kanyang ina at lola. Siguro po, konsehal, dahil ngayon buo na ang loob ko at alam ko nang nasa tabi ko ang mga tamang tao na para sa akin. Tumango ang konsehal, tama yan. At huwag na huwag mong kakalimutang lumingon sa pinanggalingan mo ha. Pero kilala kita, hindi mo gagawin yun. Opo, hinding-hindi po. Sagot ni Gabriel nang may kapanatagan. Nang mag-uwian na ang mga bisita, naiwan si Gabriel kasama ang kanyang ina, lola, at si Elena na nagliligpit ng mga kalat. Napatingala si Gabriel sa kalangitan. Maliwanag ang buwan at napakaraming bituin. Naalala niya noong halos ganitong oras din nang umiyak siya sa ilalim ng ulan sa tabi ng poso. Halos 2 taon na ang nakararaan matapos siyang iwan ni Leia. Kung may nagsabi sa kanyang mangyayari ang lahat ng biyayang natamo niya ngayon, malamang ay hindi siya maniniwala. Ngunit heto nga at nangyari. Anak, anong iniisip mo? Tanong ni Aling Nena nang mapansing tahimik si Gabriel. Wala po, Nay. Naaalala ko lang ang nakaraan. Sagot niya. Kung iisipin, kung hindi dahil sa mga pinagdaanan ko, hindi ako natuto at nagsusumikap ng ganito. Lumapit si Elena at humawak sa braso ni Gabriel. At dahil din sa mga karanasang iyon, kaya marami ka ngayong natutulungan at napapasaya. Ngumiti si Gabriel. Salamat sa inyo. Sabi niya sa 3 pinakamahalagang babae sa buhay niya. Sa kanyang ina, lola at kay Elena. Hindi ko makakaya lahat ito kung wala kayo. Naku, drama nito. Biro ni Elena, ngunit baka sa mukha ang tuwa. Totoo naman, sagot ni Gabriel. Kayo ang naging inspirasyon ko para magsumikap. Ayokong nakikita kayong nahihirapan.
Kaya habang buhay akong magpapasalamat sa Diyos na binigyan niya ako ng pagkakataong baguhin ang takbo ng buhay natin. Yumakap ng mahigpit si Aling Nena kay Gabriel. Sumunod din si Lola Mersing. At pati na si Elena ay nakisali na rin sa yakapan. Sa gabing iyon, niyakap ni Gabriel ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Napagtanto niya na ang yaman at tagumpay ay mas masarap kapag naibabahagi ito sa mga mahal sa buhay. Bago sila tuluyang pumasok sa bahay, narinig nila ang isang kambing na nagmei sa kulungan, na para bang nagpapaalala na nariyan lang sila. Natawa si Gabriel, "Ay, hindi pa pala kayo nakakatulog, mga munting kaibigan." Lumapit siya sa kulungan at tinapik ang ulo ng kambing na gumising. "Salamat sa inyo," mahina niyang sabi sa mga ito. "Kung hindi dahil sa inyo, wala rin ako rito ngayon." Ang kambing ay muling nagmei na tila sinagot siya. Sa isip ni Gabriel, iyon ay tugon ng kalikasan at may kapal, na sumasang-ayon sa taglay niyang pasasalamat. Hindi hadlang ang pinagmulan o ang simpleng buhay upang makamit ang tagumpay. Si Gabriel, na isang hamak na pastol ng kambing, ay nagpatunay na ang sipag, tiyaga, at pananampalataya sa sarili ang tunay na puhunan para makaahon sa kahirapan. Ang tunay na pagmamahal ay hindi tumitingin sa estado sa buhay. At sa huli, ang mga taong may busilak na puso ay siyang pinagpapala. Hinding-hindi dapat maliitin ang kakayahan ng isang tao dahil lamang sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Dahil ang buhay ay puno ng sorpresa. Ang simpleng binata na iniyakan at iniwan dahil sa kanyang kahirapan ay maaari palang maging isang bilyonaryo. At higit sa lahat, isang inspirasyon sa marami. Napatunayan ni Gabriel na ang tagumpay na nakamit ng marangal at ang pag-ibig na natagpuan sa tapat na puso ay higit pa sa anumang yaman. Sa dulo ng lahat, yumakap siya sa kanyang mga kambing at sa mga mahal niya sa buhay. Batid na ang bawat pagsubok na dinaanan niya ay naging tulay upang marating niya ang kinaroroonan niya ngayon. At sa kanyang kwento, bit-bit natin ang aral na ang buhay ay hindi isang tuwid na daan, ngunit sa bawat liko at baku-bakong ating malalampasan, naghihintay ang gantimpala para sa mga pusong nagtitiyaga at nagmamahal.